Hello sa inyong lahat! Narito na naman si Mami Essie para mag-share na naman sa inyo ng isang masarap na recipe. Ngayon po ay gagawa tayo ng masarap na kakaning sapin-sapin de crema. Pero bago tayo mag-umpisa, kung kayo ay nasa Facebook, don't forget to follow, like, and share. At kung nasa YouTube naman po, wag lang kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para lagi kayong updated sa ating mga bagong video. Ngayon, narito po ang ating mga kakailanganing sangkap. Gagamit po tayo ng 3 cups glutinous rice flour, 1 cup rice flour, 1 cup na condensed milk, 3 and a half cup na coconut cream. Para naman po sa ating pan-toppings, gagamit po tayo ng 2 cups na coconut cream at 1 and a half cup na condensed milk. At syempre po, dahil 2 layers yung ating sapin-sapin, gagamit po tayo ng ube flavor. Ngayon, umpisahan na po natin yung pagtitimpla. Ngayon, paghaluin po natin ng glutinous rice flour at itong ating rice flour. Ayan, haluin lang po natin. Ngayon, lagay po natin itong ating 3 cups and a half na coconut cream. Itong ating condensed milk. Ito pong ating gagawin, okay lang po na nasa inyo po yun na hindi masyadong matamis tong ating sapin-sapin mixture kasi po yung pong krema yun po may katamisa, kaya magiging balanse lang po yan. Okay, natin pong haluin hanggang sa mawala yung buo-buo. Okay, pagka po ganitong wala ng buo-buo, atin po itong pagdadalawahin. Ayan. Sasalain po natin para po talagang pinong-pino yung ating mixture. Ayan, heto na po yung ating sinalang mixture. Sinala ko na din po, di ba? At tag 3 cups po yung lumabas. Ngayon, ito pong isa ay ating lalagyan ng ube flavor. Ayan, yung pong paglalagay ng ube flavor, nasa inyo po yan. Pag maganda na po sa paningin nyo, ay okay na po yun. Ayan, heto na po yung ating ube. Maganda na po yung kulay nito. Ngayon, dito ko po siya iluluto sa ating baking pan. Ito pong dahon, dinarang ko lang po yan sa apoy at pinahiran ko ng aking langis. Yun po bang pinaglatikan. Pero kung wala kayong pinaglatikan langis, pwede din po yung oil basta walang lasa. Okay, lagyan na po natin siya ng mixture. At nagpapakulo na din po ako ng tubig. Lagay na po natin lahat yung 3 cups. Ayan, okay na po ito. Ngayon, isasalang na po natin to sa ating steamer. Sa ano lang po, high to medium heat. Okay, ngayon, ito po ay ating i-steam sa 15 to 20 minutes.
pwede naman po nating testingin. Tutusukin po natin ng toothpick para makasigurado tayong luto na po yung ating sapin-sapin mixture. Nasa high to medium heat yung ating apoy. Ayan, after 15 minutes lang po ay okay na pala. Lalagay po natin itong ating second layer. Ayan. Ngayon, ito po yung ating i-steam ng 20 minutes. Okay, takipan po ulit natin. Yun pong ilalim, 15 minutes ko lang pong i-steam. Ito po ay i-steam natin ng 20 minutes. Okay. Okay, ngayon, after 20 minutes, ito na po yung ating sapin-sapin. Ngayon po, gagawin muna po natin yung ating toppings. Kataon na pong lumalamig itong ating sapin-sapin. Okay, gawin po muna natin. Ngayon, heto na po yung ating gagawing toppings. 2 cups po ito na coconut cream at 1.5 cup na condensed milk. Ayan. Atin lang pong tunawin bago natin isalang sa ating apoy. Ayan, sinalang po natin. Nasa high heat po yung ating apoy. Atin lang po itong palalaputin. Ayan, pakikita ko po sa inyo kung anong lapot yung tamang-tama. Huwag po natin titigilan ng halo dahil po baka manikit sa ilalim. Okay. Ayan, pagka po ganito na, ayan, okay na po ito. Lalagay na po natin tong ating toppings. Doon po sa walang oven, pwede na po hindi nyo i-oven kung wala kayong oven. Kasi, ayan, bigay na po natin. Ito po, doon po sa walang oven, okay na din po ito. Ipapaset lang po natin para medyo mag-set yung topping sa ibabaw. Pero, sa wala lang pong oven pero kung meron kayong oven, syempre po, masarap yung medyo natotoast ba yung ibabaw. Ayan, inuulit ko lang po, doon po sa mga walang oven, okay na po ito, ready to eat na po ito. Pero syempre, doon sa may oven, i-oven po natin to, isasalang po natin to sa 180 degrees Celsius hanggang sa makita nating mag-brown yung ibabaw. At yung pong yung pong init, ibabaw lang po. Okay. Ayan, heto na po, matapos natin itong i-bake ng 15 minutes. Heto na po, kasarapan po yung ganyan, yung pagka-toasted, masarap po yan. Ngayon po, medyo malamig na po siya at atin na pong tatanggalin sa ating baking pan. Ayan, heto na po. Ang talaga namang napakasarap. Itsura pa lang po. Talaga pong yummy. O di po ba, gawin nyo na po ito at talaga namang masisiyahan kayo sa ating iaahing merienda sa ating pamilya. O paano po? Kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag lang kalimutang mag-like. And don't forget to share and subscribe. Bye-bye!